3:30 ng umaga noong Disyembre 7, 1941, isang 23 taong gulang na lalaki mula sa Awa, Tokushima, ang bumaba sa loob ng isang bakal na silindro na 48 talampakan ang haba at 3 talampakan ang lapad, na may utos na tumagos sa pasukan ng daungan sa Pearl Harbor, magpaputok ng 2 torpedo sa mga American na barkong pandigma at mamatay. Ang kanyang pangalan ay Ensign Kazuo Sakamaki. Siya ay isang nagtapos mula sa ika-68 klase ng Imperial Japanese Naval Academy. Pinili siya para sa misyong ito mula sa daan-daang ibang kandidato dahil hinusgahan siya ng kanyang mga commander na tapat, mahusay sa teknikal at nakatuon sa warrior code na nagpapatakbo sa bawat lalaking nagsusuot ng uniforme ng Imperial Japanese Navy. Ang gyroscope ng kanyang midget submarine designation HA-19 ay sira. Alam niya ito bago siya lumipad at alam ito ng kanyang commanding officer. Lumipad pa rin siya. Sa hating gabi ng Disyembre 7, ang 9 na iba pang Japanese na submariner na pumasok sa Pearl Harbor sa 52 taong midget submarine ay patay na. Ang kanilang mga pangalan ay lilitaw sa mga aklat-aralin sa buong Japan sa loob ng ilang buwan. Makakatanggap sila ng posthumous na doble na promosyon. Itatayo ang mga monumento para sa kanilang karangalan. Susulatan sila ng mga kanta. Tatawagin silang 9 na bayani ng Pearl Harbor. Hindi patay si Sakamaki. Natagpuan siya ng mga American na sundalo na walang malay sa isang dalampasigan sa silangang Oahu, hinangos mula sa alon at dinadala sa isang ospital sa ilalim ng armadong bantay. Nang mabawi niya ang malay, ang kanyang psikolohikal na kalagayan ay isang bagay na hindi handa ang anumang American military manual para sa mga guwardiya. Nakaligtas siya sa isang misyon kung saan ang kaligtasan ay hindi pinahintulutan. Sa ilalim ng code na dala niya, ang katotohanan ng kanyang kaligtasan ay mismo isang anyo ng pagkabigo. Hiniling niya na pahintulutan siya ng mga Amerikano na wakasan ang kanyang buhay ayon sa code na yon. Tumanggi ang mga guwardiya. Inulit niya ang kahilingan. Tumanggi na naman sila. Si Kazuo Sakamaki ay naging prisoner of war number 1. Ang unang Japanese na serbisyano na nahuli ng buhay ng mga puwersang Amerikano sa ikalawang digmaang pandaigdig. At sa mga dahilang walang kinalaman sa anumang ginawa ng mga Amerikano sa kanya, ang kaligtasan sa Pearl Harbor ang pinakamasamang bagay na nangyari sa kanya. Ito ay hindi isang kwento tungkol sa kahihiyan ng isang lalaki. Ito ay isang kwento tungkol sa sistema na lumikha nito. Nagkudigo nito, nagpasinaya nito, nag-armas nito, at nagpadala nito sa labanan kasama ang milyon-milyong Japanese na sundalo na nagdala nito sa kanilang mga bulsa ng dibdib kasabay ng mga litrato ng kanilang mga pamilya. Ito ay isang kwento tungkol sa kung ano ang kinahulugan ng sistemang iyon para sa Japan, sa mga buhay ng tao, sa estratehikong koherensi, at sa buhay ng mga sibilyan na hindi kailanman humawak ng sandata. At ito ay isang kwento na dokumentado ng may katumpakan na nagpapahintulot na masukat sa mga bilang na tiyak at eksakto kung ano ang kinahulugan ng takot sa pagsuko para sa lahat ng nadampi nito. Upang maunawaan kung ano ang kinaharap ni Sakamaki sa silid ng ospital noong Disyembre 1941, kailangan mong maunawaan kung ano ang ginawa ng Japan sa sarili nito sa 20 taon bago ang Pearl Harbor. Ang mga ugat ng doktrinang walang pagsuko ay tunay na matanda. Nakipaglaban ang Japan sa mga Mongol noong ika-13 siglo. Nakipaglaban ito sa mga digmaang pangklan sa buong medieval na panahon. Sa parehong kaso, ang pagpatay sa mga bihag ay pamantayan. Ang samurai code ng Bushido gaya ng umiiral ito sa orihinal nitong formulasyon noong ika-18 siglo ay talagang mas nuanced kaysa sa interpretasyon nito sa panahon ng digmaan. Ang dakilang klasiko ng Bushido, ang Hagakure, na isinulat sa unang bahagi ng 1700 ay nagbukas sa pariralang ang Bushido ay isang paraan ng pagkamatay. Ang pangunahing argumento nito ay ang isang samurai na tumanggap ng posibilidad ng kamatayan sa bawat sandali ay maaaring maialay ang sarili ng buo sa kanyang Panginoon nang walang katiwalian ng pagpapanatili sa sarili. Ito ay pilosopiya, hindi ito patakaran militar. At sa unang bahagi ng ika-20 siglo, ang pagtrato ng Japan sa mga bihag na kaaway ay talagang sumasalamin sa mas katamtamang interpretasyon ng pilosopiyang iyon.
Sa panahon ng Russo-Japanese War ng 1904 at 1905, humuli ang Japan ng humigit kumulang 79,367 Russian na bilanggo. Sa ilalim ng mga tuntunin ng 1,800 na Hague Convention na niratipikan ng Japan, ang mga bilanggo ay tinrato ayon sa mga internasyonal na pamantayan. Inisilong sila sa mga kampo sa buong Japan, binabayaran para sa trabahong kanilang ginawa at ibinabalik sa kanilang bansa sa katapusan ng digmaan. Way na ang mga dokumentong panggobyerno ng Japan mula sa panahong iyon ay nagpapakita na ang pagtrato ay ginamit bilang isang sadyang kasangkapan sa propaganda, isang pagpapakita na sumali na ang Japan sa komunidad ng mga sibilisadong bansa at maaaring pagkatiwalaan ng mga responsibilidad na inireserba ng mga kapangyarihang kanluranin para sa kanilang sarili sa kasaysayan. Hindi ito habag ang pagtrato sa mga bilanggo. Ito ay estratehiya. At nagtrabaho ito. Pinuri ng mga internasyonal na obserbasyon ang kilos ng Japan. Ang mga Japanese na sundalo na nahuli ng Russia sa parehong digmaan ay bumalik sa isang ibang pagtanggap. Bumalik sila mula sa mga kampo ng bilanggo ng digmaang Ruso upang matuklasan ang kanilang sarili na sosyal na marginalized. Ang mga komunidad na nagpadala ng mga lalaki sa digmaan na inaasahang mananalunan o mamamatay ay natanggap ang mga nakaligtas nang may ambivalence na sa paglipas ng panahon ay naging mas malinaw. Hindi namatay ang mga nagbalik na bilanggo. Nagtiis sila. Sa ilalim ng lumalaking interpretasyon ng Bushido na umuunlad sa kultura ng military ng Japan, ang pagtitiis ay hindi ang birtud. Ang kamatayan ang birtud. Ang mga lalaking umuwi ay isang komplikasyon sa isang kwento na walang kategorya para sa kanilang pag-iral. Ang institusyonal na memoryang iyon ay pumasok sa militar at hindi na umalis. Sa pagitan ng 1,920 at 1,940, sumailalim ang kulturang militar ng Japan sa isang pagbabago na dokumentado ng mga historyano ng may katumpakan. Ang military code na nagpahintulot ng pagsuko sa ilalim ng imposibleng mga pangyayari ay unti-unting pinigilan. Noong nga na yung 1928, ang Imperial Japanese Army ay naglathala ng isang binagong edisyon ng pangunahing estratehikong doktrina nito. Ang mga editor ay gumawa ng isang tiyak at sinadyang desisyon. Tinanggal nila ang tatlong salita mula sa teksto: depensa, pag-atras, at pagsuko. Ang opisyal na makatuwirang paliwanag ay ang mga salitang iyon ay nakasasama sa martialistang diwa ng Japanese na sundalo. Ang praktikal na epekto ay isang hukbo ng milyon-milyon ang sinanay sa doktrina kung saan ang konsepto ng taktikal na pag-atras ay literal na tinanggal. Ang Criminal Codes ng Imperial Japanese Army noong 1908 ay naglalaman na ng probisyong gumagawa ng pagsuko bilang isang krimen na may kaparusahang kamatayan para sa mga commander. Ang isang commanding officer na nagpahintulot sa kanyang unit na sumuko ng hindi lalaban hanggang sa huling tao ay nahaharap sa kamatayan. Anuman ang mga taktikal na pangyayari na naging imposible ang karagdagang pagtutol. Ang probisyon ay hindi gaanong napansin sa oras ng pagpapasa nito. Huhubog ito sa mga kalalabasan ng daan-daang labanan 35 taon pagkatapos. Ngunit ang kodifikasyon na huhubog sa Pacific War ay dumating noong Enero 8, 1941. 11 buwan bago ang Pearl Harbor. 6 na buwan bago malaman ng unang American na sundalo kung ano ang nilalaman ng dokumento. Inautorisa ni War Minister Hideki Tojo ang pagprint at pamamahagi ng isang pocket-sized na dokumento sa bawat sundalo ng Imperial Japanese Army. Ang dokumento ay tinatawag na Senjin-kun, ang Field Service Code. Bawat lalaking nasa uniforme ay nakatanggap ng isang pisikal na kopya. Ang dokumento ay sumasaklaw sa mga regulasyong militar, kahandaang panglabanan, esprit de corps, paggalang sa mga Diyos ng Shinto, at katapatan sa emperador. Sa ilalim ng pamagat na karangalan, sa Seksyon 8, naglalaman ito ng pangungusap na umalingaw-ngaw sa bawat Pacific Island, bawat kagubatan, bawat yungib, at bawat talampas sa loob ng susunod na 4 na taon. Ang eksaktong salin mula sa Hapon ay nagbabasa: kung buhay, huwag magtiis ng kahihiyang maging bilanggo. Sa kamatayan, huwag mag-iwan ng pangalang nalamantsahan ng mga kasamaan. 8 salita sa orihinal na Hapon, hindi isang mungkahi.
hindi isang pilosopikal na adikain. Isang malinaw na pagbabawal na sinusuportahan ng batas kriminal o ang pinalaki ng pinakakomprehensibong kampanya sa propaganda sa modernong kasaysayan ng Japan, ipinatupad ng banta ng mga kahihinatnan na umaabot hindi lamang sa sundalo mismo kundi sa lahat ng konektado sa kanya. Ang paglabas ng Senjin-kun ay hindi tahimik. Sinamahan ito ng isang buong pambansang kampanya sa propaganda. Isang recording ng gramopono na tinatawag na kanta ng Senjin-kun ay ginawa at broadcast sa pambansang radyo. Ang dokumento ay ipinamamahagi hindi lamang sa mga sundalo kundi sa mga paaralan, lugar ng trabaho, mga organisasyon ng komunidad at mga sambahayan. Ang state-controlled na sistema ng media ng Japan ay gumawa ng mga pahayagan, pelikula, broadcast at mga aralin sa paaralan na itinayo sa pangunahing mensahe ng dokumento. Ang pagsuko ay hindi lamang marangal. Ito ay isang krimen laban sa bansa, isang pagtataksil sa emperador, na isang buhay na Diyos, isang batik na permanenteng mababagsak sa sumusukong sundalo, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga anak, sa kanyang pangalan sa maraming henerasyon. Isang 24 na pahinang manual ang nagsamahan sa pagsasanay para sa mga frontline na sundalo. Sinabi ng manual sa kanila ng malinaw na kahit na sila ay nahuli dahil sila ay nagugutom, wala ng bala, sugatan o walang malay, walang dahilan iyon. Ang kanilang tungkulin ay lumaban, tumakas, o tanggapin ang kamatayan. Walang ikaapat na opsyon sa manual dahil walang ikaapat na opsyon sa doktrina. Ang Japanese na sundalo na pumunta sa digmaan sa Pacific noong Desyembre 1941 ay nagdala ng Senjin-kun sa kanyang bulsa ng dibdib. Nagdala rin siya ng pangalawang piraso ng indoktrinasyon. Itinayo ng parehong makina ng propaganda sa parehong mga taon. Kung siya ay nahuli, pahihirapan siya ng mga Amerikano. Hindi ito haka-haka o tsismis. Ito ay malinaw na tagubilin, ibinigay sa pagsasanay, inulit sa mga briefing ng unit, pinatibay ng mga materyales sa propaganda na naglalarawan sa mga puwersang Amerikano at Britano bilang malupit at walang sibilisasyon. Sinabihan ng mga sundalo na sila ay papatayin sa pagkabihag. Sinabihan sila ng ganito ng konsistente at ng may autoridad na ang karamihan sa mga Japanese na sundalo ay naniniwala dito ng may parehong katiyakan na naniniwala sila sa Senjin-kun mismo. Ito ay katotohanan ng maling paniwala. Ito ay dokumentado ng may pambihirang detalye ng mga record ng interogasyon ng American military ng libu-libong Japanese na bilanggo na natuklasan sa kanilang pagkalito at psikolohikal na pagkaligaw na nag-aalok ang kanilang mga mananakop ng mga sigarilyo, mainit na pagkain, at medikal na paggamot. Ang kasinungalingan ay itinayo ng napakakomprehensibo na ang pagkalantad nito sa praktika ay hindi maaaring alisin ito sa teorya. Ang mga lalaking nahuli at tinrato ng makatao ay nagulat sa kanilang mga testimonya sa paglaon na inaasahan nila ang pinakamasama. Napakalalim ng kondisyonamento. Ang praktikal na resulta ng Senjin-kun at ng kanyang sumusuportang aparato ay nasusukat sa mga estatistika ng labanan ng bawat pangunahing pakikipagdigma sa Pacific simula sa una. Sa European theater ng parehong digmaan, ang mga rate ng pagsuko ng Aleman ay malaki mula sa simula at tumaas habang umuusad ang digmaan. Sa Battle of Kasserine Pass sa Tunisia noong Pebrero 1943, humigit kumulang 4,000 American na sundalo ang nahuli ng mga puwersang Aleman sa loob ng 3 araw. Sa Falaise Pocket sa Pransya noong Agosto, 1,944, humigit kumulang 50,000 German na sundalo ang sumuko sa mga puwersang Allied sa loob ng isang 2-week na operasyon. Sa katapusan ng digmaan, daan-daang libong German na sundalo ang pinoproseso sa pamamagitan ng mga kampo ng bilanggo ng digmaang Allied buwan-buwan. Hindi ito duwag. Ito ay ang makatwirang tugon ng mga sinanay na militar sa mga taktikal na sitwasyon kung saan ang karagdagang pagtutol ay imposible at walang alok na halaga ng militar. Ang military code ng Aleman ay nagpahintulot at nag-regulate ng pagsuko sa ilalim ng mga pangyayaring iyon. Ang mga sundalong sumuko ng walang kabuluhang paglaban ay hindi mga kriminal sa batas militar ng Aleman. Sa Pacific Theater, ang mga bilang na ginawa ng parehong kalkulasyon ay nagkukwento ng isang fundamental na naiibang kwento. Sa humigit kumulang 2.1 milyong Japanese na sundalo na namatay sa Pacific War,
Ang napakaraming bahagi ay namatay sa labanan o mula sa sakit at gutom habang patuloy na lumalaban sa pagkabihag. Ang sariling mga record sa panahon ng digmaan ng pamahalaan ng Japan ay nagdokumento na humigit kumulang 42,000 Japanese na tauhan ng militar ang nahuli ng mga puwersang Amerikano at Australyano sa buong digmaan. Iyon ay humigit kumulang 2% ng mga sundalong lumaban. Humuli ang mga Amerikano ng kasindaming German na sundalo sa loob ng 1 linggo sa panahon ng mga huling buwan ng kampanya sa Europa, gaya ng mga Japanese na sundalo sa 4 na taon ng paglalaban sa Pacific. Ang kaibahan ay naging tiyak hanggang sa maibigay ito ng pangalan. Pagkatapos ng Battle of Saipan noong Hulyo 1944, isang dokumento ng pagpaplano ng Joint Chiefs of Staff ay nag-coin ng termino na Saipan Ratio at nagsabi na kailangan ng humigit kumulang 1 American na mapatay at maraming nasugatan upang alisin ang 7 Japanese na sundalo. Ang ratio ay hindi isang sukatan ng kamag-anak na kasanayan sa labanan. Ito ay isang sukatan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang hukbo na maaaring sumuko kapag natalo sa taktikal at isang hukbo na hindi maaari. Ang Battle of Tarawa noong Nobyembre 1943 ay naglalarawan ng matematika ng tumpak. Sinugod ng mga American Marine ang atoll ng Betio na ipinagtanggol ng humigit kumulang 4,500 Japanese na sundalo at Korean na manggagawa. Pagkatapos ng 76 na oras ng paglalaban na inilarawan ng mga veteranong Marine bilang pinakamatindi na naranasan nila, 4,600 at 70 sa mga tagapagtanggol ay patay na. 17 Japanese na sundalo ang nahuli ng buhay. 17. Mula sa isang garison ng 4,500. Sa 4,600 at 70 na namatay, daan-daan ang nakaligtas sa labanan mismo. Pinili nila ang kamatayan kaysa sa pagkabihag sa mga huling oras na iyon. Sa bawat kaso na dokumentado ng mga puwersang Amerikano na sumuunlad sa buong isla. Sa Battle of Saipan noong Hunyo at Hulyo 1944, humigit kumulang 29,000 Japanese na sundalo ang namatay. Humuli ang mga puwersang Amerikano ng humigit kumulang 1,780. Sa mga huling araw ng labanan, tinipon ng Japanese Lieutenant General Yoshitsugu Saito ang kanyang mga nakaligtas na opisyal sa isang yungib malapit sa hilagang baybayin ng isla. Ang kanyang mga utos ay naaayon sa Senjin-kun na dala niya. Nag-utos siya ng huling pagsasalakay. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang sariling buhay ayon sa code. Inilibing ang kanyang katawan ng mga American na sundalo ng may mga parangal militar. Noong Hulyo 7, 1944, 2 araw bago ideklara ang Saipan bilang ligtas, humigit kumulang 4,300 Japanese na sundalo ang nagsagawa ng kung ano ang naging pinakamalaking mass charge ng buong Pacific War. Dumating sila sa kadiliman at ang mga American na sundalo at Marine sa mga linya ng ika-27 Infantry Division ay maririnig silang papalapit bago ang pakikipag-ugnayan. Dumating sila sa kanilang libo-libo laban sa mga inihanda na posisyong Amerikano. Nang matapos ito, 4,311 Japanese na sundalo ang patay na. Ang mga casualty ng Amerikano ay halos 1,000, kabilang ang 406 na napatay, pangunahin mula sa unang at ikalawang battalions ng 100 at 5 infantry regiment na nagdala ng bigat ng pag-atake. Ang parehong battalion commander ay posthumously na ginawaran ng Medal of Honor. Ngunit ang Senjin-kun ay hindi idinisenyo para sa mga sundalo lamang. At sa Saipan, sa unang pagkakataon sa Pacific War sa malaking antas, nasaksihan ng mga puwersang Amerikano kung ano ang naidulot nito nang maabot nito ang mga sibilyan. Libo-libong Japanese na sibilyan ang nanirahan sa Saipan sa panahon ng mga dekada ng isla sa ilalim ng administrasyong Hapon. Nagtatag sila ng mga bukid, pinalaki ang mga pamilya at nagtayo ng mga komunidad. Sila ay mga ordinaryong tao na walang pagsasanay militar at walang taktikal na tungkulin sa depensa ng isla. Habang sumuusad ang mga puwersang Amerikano patungong hilaga sa buong isla, ang mga sibilyang ito ay umatras kasama ang militar patungo sa mga hilagang talampas. Naghulog ng mga polyeto sa hapon ang mga puwersang Amerikano. Nag-deploy sila ng mga loudspeaker na nagbo-broadcast ng mga apela sa wika ng populasyong sibilyan.
Dinala nila ang mga nahuli na Japanese na civilian sa mga speaker upang personal na gumawa ng mga apelang iyon, upang sabihin sa mga pamilyar na tinig na hindi sila sasaktan ng mga Amerikano. Ilan sa mga civilian ang tumugon, ilan ang bumaba mula sa mga talampas. Pinili ng iba kung ano ang tinukoy ng Senjin-kun bilang ang tanging marangal na alternatibo. Sa hilagang promontory ng Saipan, sa mga lokasyong ipinangalan ng mga puwersang Amerikano na Suicide Cliff at Banzai Cliff, daan-daang Japanese na sibilyan ang pumili ng kamatayan kaysa sa posibilidad ng pagkabihag. Ang eksaktong bilang ay hindi kailanman naitatag. Ang mga pagtatantya ay mula sa 800 hanggang mahigit 1,000. Ang mga American na sundalo na nanonood mula sa ibaba ay walang magagawa. Sumisigaw sila ng mga katiyakan pataas at hindi nagawang tumago sa 20 taon ng kondisyonamento na walang loudspeaker ang maaring alisin sa isang hapon. Ang Senjin-kun ay isinulat para sa mga sundalo. Ipinamamahagi ito sa isang buong lipunan. Nang harapin ng lipunang iyon ang sitwasyong inilalarawan ng dokumento, ang dokumento ay nagdulot ng layunin nitong tugon sa mga tao na hindi kailanman inisyuhan ng uniforme. Ginugol ni Kazuo Sakamaki ang 4 na taon sa pagitan ng Pearl Harbor at ng katapusan ng digmaan sa paglipat sa pamamagitan ng mga kampo ng bilanggo ng digmaang Amerikano. Hawaii, San Francisco, Wisconsin, Tennessee, Louisiana, Texas, Washington State. Ang mga paglilipat ay isang rutinang pamamaraan ng administrasyon. Mula sa pananaw ni Sakamaki, dokumentado sa memoir na kalaunan niyang isusulat, ang bawat paglilipat ay isang karagdagang panahon ng pagka-isolate sa loob ng isang sitwasyong sinabi ng Senjin-kun na hindi umiiral at hindi maaring mabuhay ng may karangalan. Habang si Sakamaki ay buhay sa pangangalaga ng Amerikano, ang 9 na submariner na namatay ay itinayo bilang mito. Ang aparato ng propaganda ng Japan ay may material na kailangan nito. 9 na lalaki ang pumunta sa kanilang kamatayan. Isa ang hindi. Ang 9 ay naging 9 na bayani ng Pearl Harbor, agad na itinataas sa katayuan ng pambansang mga martir. Posthumous na doble na promosyon, mga seremonya ng estado, mga monumento, mga kanta, mga aralin sa paaralan na itinayo sa kanilang halimbawa, ang kanilang mga pangalan at mukha sa mga pahayagan sa buong Japan. Ang pangalan ni Sakamaki ay hindi lumitaw sa alinman sa mga ito. Ang Prisoner of War Information Bureau ng pamahalaan ng Japan na itinatag noong Disyembre 27, 1941 ay nakatanggap ng komunikasyon mula sa mga puwersang Amerikano sa pamamagitan ng mga channel ng Red Cross na nagpapatunay ng kanyang pagkabihag. Katalogo ng Bureau ang impormasyon. Hindi ito ipinasa sa kanyang pamilya. Nang sumulat ang mga miyembro ng pamilya upang magtanong tungkol sa kanyang katayuan, ang tugon ng Bureau ay hindi nagpapatunay o nagtatanggi na siya ay isang bilanggo. Ito ay naaayon sa posisyon na isinaysay ng publiko ng Foreign Minister Shigemitsu Mamoru noong 1943. Pinapanatili ng aming hukbo ang posisyon na ang mga Japanese na bilanggo ng digmaan ay hindi umiiral. Hindi umiral si Sakamaki. Tinanggal siya mula sa mga opisyal na record. Ang kanyang submarino na huli ng buo at sa gumaganang kondisyon sa dalampasigan sa Waimanalo ay dinala sa isang nationwide na tour ng Amerikano bilang isang kasangkapan sa pag-recruit ng war bond. Ang propaganda ng pamahalaan ng Japan ay ipinakita ito bilang isang sasakyan na nawala sa marangal na labanan sa ilalim ng daungan. Ang sistema na lumikha ng kalalabasan na ito ay may karagdagang mga praktikal na epekto na hindi ganap na inasahan ng mga taga-disenyo nito. Ang lohika ng Senjin-kun ay nagdikta na ang Imperial Japanese Army ay hindi sinanay ang mga sundalo sa post-surrender na pag-uugali. Kung hindi ka dapat makaligtas, walang pangangailangan para sa mga tagubilin tungkol sa gagawin pagkatapos ng kaligtasan. O ang mga Japanese na sundalo ay hindi nakatanggap ng pagsasanay na katumbas ng American at British na pamantayan ng pagbibigay lamang ng pangalan, ranggo at numero ng serbisyo sa mga interrogator. Ang konsepto ng mga karapatan ng bilanggo sa ilalim ng Geneva Convention ay ganap na wala sa kanilang edukasyon, hindi dahil hindi alam ng military ng Japan ang convention, kundi dahil pinamamahalaan ng convention ang isang sitwasyong idineklara ng Senjin-kun na imposible. Nang mahuli ang isang Japanese na sundalo at natagpuan ang kanyang sarili na buhay
Sa isang pasilidad ng Amerikano, ang buong ideolohikal na balangkas na ibinigay sa kanya upang bigyang kahulugan ang kanyang sitwasyon ay bumagsak. Siya ay buhay. Sumuko siya. Kaya siya ay nadiskontento na nanglampas sa pagbabago sa mga termino na ibinigay ng kanyang kultura sa kanya. Yung ano ang natitira na dapat protektahan? Ang mga interrogator ng Amerikano na nagtatrabaho sa mga Japanese na bilanggo ay nagdokumento sa mga sistematikong ulat ng nangyari kasunod. Ang mga Japanese na bilanggo na kinaharap ng mainit na pagkain, medikal na paggamot, at pangunahing pagpapahalaga sa tao, ay nakaranas ng isang psikolohikal na pagkaligaw na nag-iwan sa kanila nang walang mga estruktura na kakailanganin nila upang mapanatili ang seguridad sa operasyon. Marami ang nagsalita ng malaya, hindi sa ilalim ng pamimilit. Sa isang estado ng malalim na psikolohikal na pagkalito kung saan ang mga panuntunan na nagpamahala ng kanilang pag-uugali ay naging hindi naaangkop sa isang sitwasyong sinabi ng mga patakarang iyon na hindi dapat umiiral. Ang katalinuhang ginawa ng mga interogasyong ito ay operasyonal na makabuluhan sa buong Pacific War. Mga posisyon ng mga deployment ng unit, mga ruta ng supply, mga galaw ng fleet, mga plano sa pagtatanggol, mga network ng tunnel sa mga tiyak na isla. Ang military ng Japan ay nagtayo ng operasyonal na seguridad nito sa ganap na katiyakan na ang mga sundalo nito ay hindi magiging available para sa interogasyon. Ang katiyakang iyon ay mali ng humigit kumulang 42,000 lalaki. Ang 42,000 lalaking iyon na kondisyonado na maniwala na walang kahulugan ang anumang sinabi nila dahil epektibong patay na sila sa mga termino ng code, ay nagbigay sa katalinuhan ng allied ng impormasyon na humubog sa mga operasyon mula sa Guadalcanal hanggang sa mga huling paghahanda para sa invasyon ng Japan mismo. Ang Senjinkun ay isang pocket-sized na dokumento. Nagkasya ito sa isang bulsa ng dibdib nang may lugar para sa isang litrato. Inaalis nito ang mga Japanese na sundalo mula sa larangan ng labanan. Nagbigay ito sa katalinuhan ng allied ng sistematikong kalamangan dahil ang sarili nitong lohika ay gumawa ng pagsasanay sa counterintelligence na hindi kinakailangan para sa mga sundalong hindi dapat na interogahin dahil hindi sila dapat umiral bilang mga bilanggo. Ang tugon ng Amerikano sa taktikal na katotohanan ng Senjinkun ay umunlad sa loob ng unang 3 taon ng digmaan sa isang programa ng psychological warfare na may malaking sopistikasyon. Ang mga polyeto na ihinagis sa mga posisyon ng Hapon ay binuo pagkatapos ng maingat na pag-aaral ng tiyak na bokabularyo ng karangalan at kahihiyan ng Senjinkun. Ang maagang mga polyeto na gumamit ng salitang pagsuko sa Hapon ay halos lahat ng hindi epektibo. Ang mga salitang Hapon para sa pagsuko ay nagdala ng mga konotasyon ng moral na pagbaba, ng pagtahak mula sa mataas hanggang sa mababa, na ikinaaktibo ang eksaktong tugon ng kahihiyan na itinayo ng Senjinkun. Ang mga espesyalista ng Allied Psychological Warfare ay nagbuo ng alternatibong parirala. Huminto sa pagtutol, tigilan ang paglalaban, lumapit. Wika na nag-aalok ng landas ng hindi nangangailangan ng buong bokabularyo ng kadustaan na ginawa ng Senjinkun na hindi maiiwasan. Ang ilang mga polyeto ay nagpangako ng malinaw na ang pamahalaan ng Japan ay hindi aabisuhan ng pagkabihag. Ang pangakong ito ay naayon sa kung paano aktwal na tinrato ng mga puwersang Amerikano ang mga Japanese na bilanggo, ngunit ang katumpakan ng pangako ay walang kinalaman sa mga lalaking sinabihan ng maraming taon ng parehong awtoridad, na ngayon ay nag-issue ng mga polyeto sa pagsuko na ang mga Amerikano ay hindi kumukuha ng mga bilanggo. Ang agwat sa pagitan ng sinabi ng mga polyeto at ng itinatag ng Senjinkun ay nangangailangan ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng mga polyeto ng mag-isa. Ang lalaking nakahanap ng pinaka-epektibong paraan sa pamamagitan ng mga hadlang na ito ay isang 19 na taong gulang na Marine Private na si Guy Gabaldon. Lumaki siya sa East Los Angeles sa isang Japanese-American na kapitbahayan, informally na inampon ng isang Japanese-American na pamilya bilang isang tinedyer, at matatas ang pagsasalita ng Hapon. Sa panahon ng Battle of Saipan, si Gabaldon ay nagsimulang magsagawa ng mga hindi autorisadong solo na operasyon na nais siyang idemanda ng kanyang mga commanding officer sa simula. Umaalis siya sa mga linyang Amerikano ng mag-isa sa gabi,
Natutuklasan ang mga posisyon ng Hapon, mga yungib, at mga estrukturang may fortifikasyon at lalapit sa kanila sa kadiliman na nagsasalita ng Hapon, tinugunan ang mga sundalo at sibilyan sa loob sa kanilang sariling wika. Ang kanyang diskarte ay hindi mga kahilingan sa pagsuko sa kahulugan ng aklat ng Allied. Kinilala niya ang code na nagpamahala sa kanila. Nagsalita siya sa loob ng balangkas ng Bushido sa halip na laban dito, naghahanap ng mga formulasyon na nagpapahintulot na maunawaan ang pagsunod bilang paglilingkod sa tunay na mga interes ng emperador sa halip na pagtataksil sa kanila. Nagtatalo siya na ang Japan ay nangangailangan ng mga buhay na sundalo higit sa mga sundalong namatay ng walang layunin. Na ang kanilang tungkulin sa kanilang mga pamilya na binanggit ng Senjin-kun mismo ay mas mahusay na natutupad sa pamamagitan ng kaligtasan kaysa sa kamatayan sa isang yungib sa isang Pacific island na walang maaalala ng sinuman. Sa buong kampanya ng Saipan, personal na sinigurado ni Gabaldon ang pagsuko sa pagitan ng 1,300 at 1,500 Japanese na sundalo at sibilyan, higit sa anumang individual na mandirigma sa kasaysayan ng militar ng Amerikano. Ginawa niya ito pangunahing nag-iisa at pangunahing walang armas sa panahon ng aktwal na mga negosasyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang nakamit at ng inaakala ng mga karaniwang operasyon ng Allied na posible laban sa mga sundalong kondisyonado ng Senjin-kun ay mismo isang sukatan ng konstruksyon ng dokumento. Idinisenyo ito ng napakabuo na ang pagtawid nito ay nangangailangan ng isang taong naiintindihan ang panloob na lohika ng sapat upang mahanap ang mga puwang. Ang Navy Cross ni Gabaldon ay kalaunan ay ini-upgrade upang makilala ang buong saklaw ng kanyang ginawa. Ang upgrade ay dumating 61 taon pagkatapos ng labanan. Ang mga epekto ng Senjin-kun sa Battle of Okinawa noong Abril hanggang Hunyo 1945 at 45 ay nagdulot ng datos na nagpahintulot ng direktang pagsukat ng abot ng dokumento sa mga populasyon na may iba't ibang antas ng indoktrinasyon. Ang puwersang nagtatanggol ng Okinawa ay may kasamang malaking bilang ng mga kamakailan lamang na conscripted na Home Guard na unit na hindi nakatanggap ng parehong komprehensibong kondisyonamento gaya ng mga regular na tauhan ng Imperial Army. Ang mga lalaking ito ay mga sibilyan ng mas kamakailan. Ang hawak ng Senjin-kun ay mas mababaw sa kanila. Sa panahon ng labanan, humigit kumulang 11,200 at 50 Japanese na tauhan ng militar at mga hindi armadong manggagawa ang sumuko, na kumakatawan sa 12% ng puwersa ng pagtatanggol. Sa pamamagitan ng mga pamantayan ng anumang labanan sa Pacific bago ang Okinawa, ito ay kapansin-pansin. Sa pamamagitan ng mga pamantayan ng European theater, ito ay maliit pa rin ng mapanganib. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang lalaking kondisyonado sa loob ng 4 na taon at isang lalaking kondisyonado sa loob ng 4 na buwan ay nasusukat kung lumapit ba siya sa mga linyang Amerikano o hindi. Ang karanasan ng sibilyan sa Okinawa sa panahon ng mga huling linggo ng labanan ay sumasalamin sa parehong mga mekanismo na nag-operate sa Saipan, pinalawak sa isang mas malaking populasyon at isang mas mahabang panahon. Humigit kumulang 1/4 ng buong populasyong sibilyan ng Okinawa ang namatay sa panahon ng kampanya. Ilan ang namatay mula sa mga direktang epekto ng mga operasyon sa labanan sa magkabilang panig. Iba pa ang namatay mula sa sakit at gutom sa kasunod ng labanan. Ang isang makabuluhang bahagi ay namatay dahil ang parehong kultural at militar na balangkas na tumukoy sa pagsuko bilang mas masama kaysa sa kamatayan para sa mga sundalo, ay pinalawak sa mga sibilyan na hindi kailanman naging mga sundalo. Ang mga nakaligtas na Okinawa na nagbigay ng patotoo pagkatapos ng labanan ay naglalarawan ng mga opisyal na militar na nagtuturo sa mga grupo ng sibilyan na ang pagtutol sa pagkabihag ay kinakailangan sa kanila ng katulad ng kinakailangan sa mga sundalo. Ang parirala na ipatupad ang Field Service Code ay lumitaw sa patotoo mula sa maraming magkakahiwalay na lokasyon sa isla, na ibinigay ng maraming magkakahiwalay na opisyal ng militar sa mga grupo ng sibilyan na hindi kailanman nagpangako ng isang pangakong militar. Ang Senjin-kun ay isinulat para sa mga sundalo. O sa Okinawa ito ay inilapat ng mga opisyal ng militar sa mga magsasaka at guro at sa kanilang mga anak. Ang bilang ng mga sibilyan ng Okinawa na namatay dahil sa aplikasyong ito ay hindi kailanman naitatag ng tumpak. Itinatansya ng mga historyano ang bilang sa 10,000.
noong Mayo 1945, habang ang Battle of Okinawa ay pumapasok sa mga huling linggo nito. Ang mga tagapagplano ng militar ng Amerikano ay nagtatrabaho sa mga operasyonal na pagtatantya para sa invasyon ng Japan mismo. Ang Senjin-kun ay sentral sa bawat kalkulasyon na ginawa nila. Ang Operation Downfall, ang naplanong invasyon ng mga pangunahing isla ng Japan, ay tinantyang magdudulot ng mga casualty ng Amerikano sa pagitan ng 250,000 at 1,000,000 napatay at nasugatan, na may mga casualty ng Japan na militar at sibilyan na posibleng umabot sa ilang milyon. Kaya ang mga proyeksyon ay itinayo sa mga rasyo ng casualty na dokumentado sa bawat nakaraang labanan sa Pacific at sa mga malinaw na pahayag ng mga komander militar ng Japan tungkol sa kanilang mga intensyon para sa pagtatanggol ng tinubuang bayan. Ang Senjin-kun ay nagtayo ng isang taktikal na sitwasyon ng pagtatanggol na natagpuan ng mga tagapagplano ng Amerikano na walang katulad sa modernong pakikidigma. Isang lipunan kung saan ang pagbabawal laban sa pagsuko ay umaabot sa parehong mga populasyong militar at sibilyan. Kung saan ang puwersa ng kaaway ay hindi maaring makatwirang inaasahang titigil ang pagtutol sa anumang antas ng taktikal na pagkatalo na mababa sa pisikal na pagkamuhi. Ang mga atomic bomb na ibinaba sa Hiroshima noong Agosto 6 at sa Nagasaki noong Agosto 9, 1945, ay pumatay ng humigit kumulang 100 at 10,000 hanggang 200 at 10,000 tao sa mga pagsabog at sa kanilang agarang kasunod. Ang desisyon na gamitin ang mga ito ay ginawa ng mga lalaking nanonood sa pag-iipon ng mga proyeksyon sa casualty sa pamamagitan ng 4 na taon ng paglalaban sa Pacific laban sa isang hukbo na ginawa ng Senjin-kun na imposibleng matalo sa pamamagitan ng pagkaubos sa anumang takdang panahon nakatugma sa kaligtasang pampulitika sa bahay. Ang chain ng sanhi mula sa pocket-sized na dokumentong ibinigay sa mga Japanese na sundalo noong Enero 1900 at 41 hanggang sa 2 atomic bombing, 4.5 taon pagkatapos ay dumadaan sa mga estatistika ng casualty ng Tarawa, Saipan, Iwo Jima at Okinawa nang may direktang katangian na dokumentado at pinagdebate ng mga historiano sa loob ng 80 taon. Unman ang surrender broadcast ni Emperor Hirohito noong Agosto 15, 1945 ay hindi gumamit ng salitang pagsuko. Inilarawan ng kanyang talumpati ang kapitulasyon ng Japan bilang pagtitiis ng hindi matitiis at pagdadala ng hindi madadala. Ang passive na konstruksyon ay sinadya. Naunawaan ng mga arkitekto ng broadcast na ang salitang pagsuko sa bokabularyo na ginugol ng Senjin-kun ng 4 na taon sa pagtatayo, ay hindi maaring lumabas sa bibig ng emperador nang hindi lumilikha ng krisis sa milyon-milyong sundalo na nasa armas pa rin na sinanay na ang salita ay naglalarawan ng isang krimen. Kahit pagkatapos ng broadcast, ang sistema ay nagdulot ng katangian nitong tugon sa mga lalaking pinakabuo na pinroseso nito. Sa Lubang Island sa Pilipinas, narinig ni Second Lieutenant Hiro Onoda ang broadcast at nagpasyang ito ay propaganda ng Amerikano. Ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon sa loob ng 29 na taon pa. Sa Guam, natagpuan ni Sergeant Shoichi Yokoi ang isang polyeto ng Allied noong 1952 na naglalarawan ng katapusan ng digmaan at nagpasyang ito ay isang pandaraya. Nanatili siya sa pagtatago sa loob ng 20 taon pa pagkatapos noon. Sa Morotai Island sa Indonesia, pinanatili ni Private Teruo Nakamura ang kanyang posisyon hanggang nilibot ng mga sundalong Indonesyano ang kanyang kampo noong Disyembre 1974, 30 taon pagkatapos ng labanan na nag-iwan sa kanya doon. Wala sa mga lalaking ito ang hindi makatwiran. Sinabi ng pinaka-autoritatibong mga pinagkukunan na available sa bawat isa sa kanila na ang pagsuko ay isang krimen, na ang kanilang mga pamilya ay mapapahiya ng kanilang pagkabihag, na ang mga pahayag ng Allied ng pagkatalo ng Japan ay propaganda na idinisenyo upang akitin ang mga Japanese na sundalo sa pag-expose sa kanilang sarili, at na ang emperador ay nangangailangan ng kanilang patuloy na serbisyo hanggang maatasan ng iba. Nang dumating ang impormasyon na sumasalungat sa mga turo na ito, nagbigay ang mga turo ng paliwanag para sa kontradiksyon. Ang mga polyeto ay propaganda.
Ang broadcast sa radyo ay isang pandaraya. Ang mga dokumento ay mga peke. Ang sistema ay sapat na komprehensibo na ang sarili nitong kontraebidensya ay maaaring muling bigyang kahulugan bilang karagdagang kumpirmasyon. Bumalik si Kazuo Sakamaki sa Japan noong Enero 1946. Ang bansang bumalik sa kanya ay pisikal na nasira. Ang mga pangunahing lungsod nito ay naging labi at ang dalawang sentro ng industriya nito ay nawasak ng mga sandata na walang katulad sa karanasan ng tao. Ang pagtanggap na ibinibigay nito sa kanya ay hindi ang pagtanggap na ibinigay sa mga lalaking namatay. Sumulat siya ng memoir. Tinawag niya itong 4 na taon bilang bilanggo ng digmaan, numero 1. Ang pamagat ay parehong ang kanyang designasyon sa mga rekord ng Amerikano at ang kanyang hatol sa sarili niya sa mga kulturang termino ng Japan. Hindi siya ang bayani ng kwentong kanyang ikinukwento. Siya ay isang numero. Ang unang patunay na ang pinakaganap na pagbabawal ng Senjin-kun ay maaaring labagin at ang paglabag ay maaaring mabuhay. Ang memoir ay hindi mainit na tinanggap. Ginugol ni Sakamaki ang mga kasunod na dekada sa pagtatrabaho para sa Toyota. Sa kalaunan ay pinamamahalaan ng mga operasyon ng kumpanya sa Brazil. Tumanggi siya sa halos lahat ng mga interview at katanungan sa press. Iniiwasan niya ang mga pampublikong hitsura na may kaugnayan sa digmaan. Ang kanyang pamilya ay hindi naglabas ng balita ng kanyang kamatayan noong Nobyembre 1900, naraan 79 sa loob ng halos isang buwan. Ginugol niya ang kanyang buong buhay pagkatapos ng digmaan na pinipili ang pagkapribado na ginawa ng kultura ng kahihiyan ng Japan na kinakailangan. Noong 1971, 50 taon pagkatapos ng Pearl Harbor, bumalik siya sa Texas para sa isang komperensya. Natuklasan niya ang kanyang midget submarine sa unang pagkakataon mula ng dalampasigan sa Manalo. Nahuli ito ng mga Amerikano ng buo. Inilikot nila ito sa buong bansa bilang isang prop ng war bond. Sa kalaunan ay ibinibigay nila ito sa Admiral Nimitz Pacific War Museum sa Fredericksburg, Texas, kung saan ito ay nakaupo sa isang display case. Nang makita ito ni Sakamaki, natulala siya at umiyak. Siya ay walang malay nang iniwanan niya ito sa dalampasigan na iyon. Hindi niya ito nakita sa loob ng 50 taon. Ang submarino na dapat niyang namatayan, na tumanggi sa pakikipagtulungan sa mga kinakailangan ng Senjin-kun, ay umiiral sa isang glass case sa Texas bilang katibayan na ang pagbabawal ay nilabag at ang mga paglabag ay maaaring makaligtas. Ang kanyang submarino ay nasa Texas pa rin. Ang 9 na lalaking namatay noong Disyembre 7 ay nasa mga monumento at aklat-aralin ng Japan. Si Sakamaki ay nasa isang footnote. Ang Senjin-kun ay formal na itinanggi ng post-war na pamahalaan ng Japan. Ang International Military Tribunal for the Far East, ang Tokyo War Crimes Trials na ginanap sa pagitan ng 1,000 naraan 46 at 1,000 48 ay sinuri ang papel ng dokumento sa paghubog ng pagtrato sa mga bilanggo ng digmaang Allied. Ang mga lalaking namamahala sa mga kampong pinatay ang mga American na bilanggo sa mga rated na 40 beses na mas mataas kaysa sa mga kampo ng Aleman ay sinanay ng parehong dokumentong nagsasabi sa kanila na ang kanilang sariling pagsuko ay isang krimen. Ang paghamak na nilikha ng code para sa sinuman na pumili na mabuhay kaysa mamatay ay umaabot ng panlabas ng may konsistensya na dokumentado ng mga pagsubok sa kaso pagkatapos ng kaso sa buong Pacific Theater. Ang sistema na nagdulot ng mga hilagang talampas ng Saipan na nagpanatiling nakapaglalaban si Hiroo Onoda nang mag-isa sa kagubatan ng Pilipinas hanggang 1974 na nag-iwan kay Kazuo Sakamaki na humihiling ng kamatayan sa isang silid ng ospital sa Sun Island noong Disyembre 1941 ay hindi isang aksidente ng kultura. Ito ay isang dokumento, Enero 8, 1941, pocket-sized. Ibinigay sa bawat lalaking nasa uniforme. 8 salita sa ilalim ng pamagat na karangalan. Kung buhay, huwag magtiis ng kahihiyang maging bilanggo. Ang mga lalaking sumulat ng mga salitang iyon ay nag-iisip tungkol sa mga sundalo sa mga larangan ng labanan.
Hindi sila nag-iisip tungkol sa isang batang babae na nakatayo sa gilid ng isang hilagang talampas sa Saipan noong Hulyo 1944. Pinipili kung ano ang tinukoy ng Senjin-kun bilang ang tanging marangal na landas. Hindi sila nag-iisip tungkol sa isang 56 na taong gulang na lalaki na nagtatakda ng mga bitag sa hipon sa isang ilog sa Guam noong Enero 1972. Hawak pa rin ang kanyang posisyon dahil nangyayari pa rin ang digmaan sa tanging lugar na hindi ito natapos ay sa loob ng balangkas na itinayo ng 8 salita na nagkasya sa isang bulsa ng dibdib kasabay ng litrato ng isang pamilyang hindi niya nakita sa loob ng 28 taon. Hindi sila nag-iisip tungkol sa isang 23 taong gulang na ensign na nagbabawi ng malay sa isang silid ng ospital sa Hawaii noong Disyembre 1941 hihingi sa mga American na sundalo ng paraan upang itama ang isang kalalabasan na ginawa ng isang sirang gyroscope na imposibleng maiwasan. Ang iniisip nila ay sapat na malinaw na dokumentado. Gusto nila ng mga sundalong hindi susuko. Nakuha nila ang mga ito. Sa mga bilang na walang hukbo sa kasaysayan ng modernong pakikidigma ang nakatugma bago o matapos, nagastos ang kung ano ang nagastos. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-like at mag-subscribe. Ang bawat like ay nagsasabi sa YouTube na ipakita ang kwentong ito sa mas maraming tao. Mag-drop din ang komento mo dito sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Ngayon, i-click ang susunod na video. Magkita-kita tayo doon.